Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Qiao Yu na sa ngayon ay kailangan muna nilang maging pasensyoso sa paghihintay, dahil makiklear na rin naman ang lahat once na dumating na rito ang asosasyon ng mga sect masters. Sa kabilang dako naman sa labas ng Chuzhou ay tumungo si Jiang Feifei sa isang hindi tukoy na residence, huminga ng malalim bago tuluyang buksan ang gate. Sa loob ay sinabi ng isang master na ito ay bumalik na at nagtanong kung ito ba ay nagpaalam na sa kanyang mga kaibigan. Sumagot si Feifei na ginawa niya na ang sinabi nito, nagpaalam siya sa mga iyon at nagsabing siya ay maglalakbay sa susunod na 3 taon. Ngunit master, kailangan daw ba talagang isekreto nila ito sa kanyang auntie? Napakaayos daw ng trato nun sa kanya at hindi niya kayang makita itong mamatay. Ngunit sumagot ang master na ang aunt nitong iyon ay mayroong malalim na involvement sa Baekhyong sect kaya iyon ay hindi nila maiiwasan. Ngunit sabat ni Feifei, ngunit ang cultivation daw ni Chen Baekhyun ay napaka-terrifying kung sasabihin nila sa taong iyon ang impormasyon upang ito ay makapaghanda. Sino raw ba ang nakakaalam kung magagawa nitong manalo? Ngunit nag-release lang ng matinding energy ang master na siyang nagpahina sa mga tuhod ni Feifei ng inig sa takot at nakiusap na kumalma ito. Sinabi ng master na tumayo ito, umano'y maliwanag na hindi nito naiintindihan kung gaano ka mapanganib yung mga immortal sects na nasa kalaliman ng Xinghai. Si Qian ay baliwala sa harap ng mga iyon. Sa labas ng Earth ngayon ay nagtipo na ang napakaraming mga Golden Core Army troops at daan-daang mga nascent soul, pati na ang mga sect masters at mga holy sons ay naghahanda na sa pagdurog sa Earth sa darating na investiture ceremony. Ngayon iniisip pa rin daw ba nitong kaya ni Chen Baekhyun ang mga iyon? Hindi nakaimik si Feifei. Idinagdag ng master na si Chen Baekhyun ay nang ahas na patayin ng mga holy sons, kailangan nitong i-bear ang consequences, gaya na lamang sa mangyayaring itong paparating. Tumalikod at sinabihan si Feifei na maghanda. Ang investiture ceremony ay gaganapin na 7 araw mula ngayon, iyon din ang mismong araw kung kailan sila aalis dito sa Earth. Oo, tugon ni Feifei. Chen Fan, dagdag niya sa kanyang isip, magiging maayos daw sana ang lahat kung naging humble lang ito noon. Natitiyak niya raw na ang Earth ay walang panama sa Xinghai sect. Sa loob ng God Palace sa harap ni Chen Fan kasabay ng mga spirit beast ay napaluhod din ang Holy Son ng Son sect. How terrifying, sambit niya sa kanyang isip ni hindi niya raw magawang maangat ang kanyang daliri laban sa ganitong uri ng takot na nararamdaman niya sa sarili at sa kapangyarihan ng regulations. Nang biglang nag-exhale si Chen Fan, ibinuka ang kanyang mga mata. Sa wakas siya raw ay nagtagumpay na sa pag-cultivate sa Nomaplet Immortal Nascent Soul. Tumayo, humakbang na siyang nagpayanig sa buong paligid. Hasambit niya habang pinagmamasdan ang kanyang cultivation. Mukhang hindi pa rin daw nasasanay ang kanyang katawan mula sa biglaang pag-surge ng kanyang energy. Makikita ang pagtataka ng Holy Son. Nascent Soul lang ang kinultivate nito, ngunit ang antas nito ay tila ba isang divine level. Hindi raw ba kaya na ang kanyang Nascent Soul ay peke? Bakit ang kanyang kapangyarihan ay hindi ganito kalakas? Sinabi ni Chen Fan na sabay-sabay niyang kinondense ang 9 types of immortals gamit ang 9 transformations immortal wheel at kinultivate ito patungo sa unprecedented na Nomaplet Immortal Nascent Soul. Gayunpaman, ang Immortal Fetus, Immortal Physique at Immortal Soul ay magkakaroon lang ng lakas na katumbas ng isang tunay na Nascent Soul kapag ipinagsama-sama at mag-advance patungo sa pagiging isang infinite divine power. Ito ay ang tinatawag na unitary power. Ang initiate na ito ay ang siyang lumilinang sa cultivation. Sa ngayon ang kanyang kapangyarihan ay nag-advance na patungo sa Nascent Soul, ngunit ang kanyang parehong katawan at kaluluwa ay nasa Golden Core level pa rin. Ang na-achieve niya ay halos kalahati lang ng unitary power. Gayunpaman ano naman siya raw ay hindi naniniwalang mayroong isang nilalang sa kabuuan ng Abandoned Star Realms ang mayroong kakayahang tumanggap ng isang atake na magmumula sa kanyang half unitary power. Makalipas ang 7 araw ay gaganapin na ang pinakaaabang ang investiture ceremony ng lahat ng mga disciples ng Baekhyong sect at mga cultivators ng Earth, at syempre ang siya ring pinakaaabang ang araw ng mga nagbabalak na wasakin ang Earth. Sa parehong araw bago ganapin ang investiture ceremony sa isang estasyon ay nagkaroon ng interview sina Taoist Lingyun at Greater Deity Amber patungkol sa gaganaping grand event, at pagkatapos nun ay opisyal ng sinimulan ng ceremony.
Ang lahat ng mga nascent soul at greater deities ay imbitado sa Baekhyong sect. Paglabas ni Divine Deity Chen ay hindi makapaniwala ang mga cultivators, mukhang ito raw ay napakabata pa, parang nasa mga 16 o 17 taong gulang lang, at humawi ang eksena patungo sa paanan ng Cloudy Mountain kung saan nagpapahinga ang mga tagak. Let's go, sambit ng master, oras na raw upang umalis. Nagtanong si Fei kung talaga bang wala na silang ibang magagawa. Mapag-aalamang ang master pala na ito ay si Song Yufeng, isang solo traveler ng Shanghai. Nagsabing ang lahat ay decided na walang magbabago maliban na lang kung si Chen Baekhyun ay talagang isang tunay na divine deity. Hindi naman daw sa ayaw niyang iligtas ang taong iyon, iniisip ng mga taong siya ay isang capable person since nagawa niyang makatakas mula sa divine deity ng Changsheng clan noon, gayunpaman ang katotohanan siya ay hindi nun sineryoso, yung mga mangangahas lang na kalabanin ang isang divine deity ang makakaalam kung gaano ba talaga kalakas at kakatakot-takot ang mga ito. Sa Chuzhou naman, partikular sa lokasyon ng Baekhyong sect kung saan kasalukuyang ginaganap ang seremonya, ay makikita ang presensya ng mga taga-Tianhuang. Narito sina Elder Zai at Lord Gu, Xiaomang at Shen Shi, mga members ng Baekhyong sect na taga-Earth, at mga members ng Baekhyong sect na nagmula sa Khonshu. Napasabi si Shen Shi sa kanyang isip na matagal-tagal niya nang hindi nakikita si Chen Fan at soon ito ay magiging isa ng divine deity. Sinabi ni Sparrow na ang agwat sa pagitan nila ay napakalayo. Mayroong napakalaking siwang sa pagitan nila na hinding-hindi niya magagawang matawid kailanman, habang napasabi naman si Yanzo na malamang hindi niya ito maaabutan kahit na ibigay niya pa ang kanyang lahat. Napaiyak si Elder Zai, nagsabing pagkatapos ng pagbagsak ni Divine Deity Jiang noon, si Greater Deity Chi Tian ay ang siyang nagled sa migration ng kanilang mga ancestors patungo sa Tianhuang. At sa ngayon sa wakas mayroon na namang isinilang na isang divine deity sa kanilang Chinese clan. Sinabi ni Chen Fan kay Elder Zai na tumayo sa tabi niya, agad na humakbang si Elder Zai kasabay ni Xiaomang. Ang pag-angat ng isang divine deity ay katumbas lang ng pag-angat ng family nito, sekta at lahi. Ang seremonya ay nagpatuloy base at naaayon sa makalumang kaugalian at proseso. Ang takbo ng naging seremonya ay naging maayos maliban sa huling parte. Ang host ng naging seremonya ay ang hari ng 36 na syudad sa timog na bahagi ng Khonshu. Nagtanong kung mayroon bang sino man natutol sa investiture ng pagiging divine deity ni Deity Chen, nang biglang mayroong nagpakawala ng isang finger strike. Sa himpapawid ay makikita ang isang individual kasama ang ilang mga kawal. Chen Baekhyun, saad niya bilasan daw nitong tumungo sa kanila, lumuhad at tanggapin ang kaparusahan dahil kung hindi, ito ay ang siyang magiging dahilan ng pagkawasak ng Earth at kamatayan ng lahat ng mga kaluluwang narito. Makikita ang pagkagulantang ng dalawa. Napasabi si Lingyon na ito ay ang Demon Sun Sect, Taichu Divine Realm, Changsheng Clan, Wuji Sect, Soreng Sect, Fuyao Clan at Sun Shrine. Idinagdag ni Amber na ang lahat ng mga ito ay nagmula sa 7 greatest sect. Paano ito naging posible? Hindi raw ba't sinasabing kadalasan ang Shanghai ay hindi tumutungo sa kalaliman ng mga abandoned star realms sa isang malaking grupo. Mababakas ang pagkabahala sa pagmumukha ng dalawa habang napatiklop naman ng kamao si Shu balot ng puot habang pinagmamasdan ang individual na nasa unahan. Mapag-aalamang ito pala yung umatake sa Baekhyong noon na nagngangalang Nolan. Nagsabing ang mga Holy Sons ay dumating na Chen Baekhyun, lumapit ito ngayon din at tanggapin ang kanilang orders, nang bigla niyang mapansin si Shu. Hasaad niya hindi raw ba't ito yung little scum na nakatakas nung minasakar nila ang Baekhyong sect noon, gayunpaman sa pagkakataong ito ay hindi na ito makakatakas pa since ginalit ng mga ito ang mga great divine sects, since ginalit ng mga ito ang mga gods. Hasigaw ni Shu agad na sumugod, gayunpaman napakadali lang siyang binigwasan ni Nolan, tumilapon pabalik sa Baekhyong Palace na paubo ng dugo. Hasaad ni Nolan tinawag na small fry si Shu, dapat matuto raw itong lumugar. Chen Baekhyun, wag daw itong mag-alala dahil sa ilalim ng suppression ng milyong mga divine army at sa tulong ng mga Holy Sons, ipinapangako niyang walang sino mang makakatakas sa planetang ito. Hasambit ni Chen Fan, so ito ang nag-annihilate sa Baekhyong sect 8 taon na ang nakararaan. Tumawa si Nolan, iyon daw ay isang napakaliit lang na bagay, hindi na nito kailangang magtanim pa ng sama ng loob. Ang kanilang lahi ay mababait at ang kanilang Holy Sons ay nakahandang bigyan ito at ang Earth ng huling tsansa.
Binuklat ang isang scroll, binasa ang order, umano'y ang Sun Shrine ay nakahandang tanggapin ang presensya ng Baekhyong sect sa Earth at si Chen Baekhyun ay gagawa rin nila ng title bilang Divine Warrior. Ang Earth ay ipapasailalim nila sa pamamahala ni Chen Baekhyun at ang Chen family ay ang siyang magiging guards ng Earth sa magpakailanman. Once na ito ay sumali sa kanyang Sun Shrine, magiging magkakampi na sila, kaya magwawala pa rin daw ba ito dahil lang sa pagkawasak ng isang napakaliit na sekta, isang napakaliit na bagay? Maaari niya raw itong bigyan ng 100 kabundukan bilang compensation, 1,000 mga Golden Core Cultivators bilang mga alipin, at isang nascent soul na attendant. Ano sambit ng isa? So binabalak daw palang bigyan ng title ng Sun Shrine si Chen Baekhyun bilang Divine Warrior. Well, it makes sense since si Divine Deity Chen ay napakamakapangyarihan na kahit na ito ay napakabata pa. Idinagdag ng isa na kapag tinanggap ni Divine Deity Chen ang order na ito, ang Earth ay magiging ligtas na. Hasambit ni Qiaozin, napatanong kung tatanggapin ba ni Chen Baekhyun ang offer na ito. Sinabi ng isa na ito ay walang takot at isang taong mayroong katigasan ang ulo, kaya maaaring hindi nito tanggapin ang offer na ito. Hadagdag ng isa, napakasutil naman daw nito kung iisipin nitong sila ay kalebel lang ni Yikian. Idinagdag ng isa na regardless sa kung anumang paraan at sa lamang ang mayroon nito, kayang-kaya nila itong durugan, ito ay walang panama sa lubos na kapangyarihan. Sinabi ng isa pang Holy Son na binigyan na nila ito ng tsansa, sa ngayon ay umasa na lang silang gagawa ito ng matalinong desisyon. Chen Baekhyun, dagdag ni Qiaoyu, umano'y ang tsansa nitong mabuhay ay nasa harapan niya na, nasa sa kanya na ang pagpapasya. Bumaba ng bahagya ang hukbo ni Nolan na nagdulot ng matinding pagbagso ng hangin. Hasambit ni Lord Gu, si Divine Deity Chen raw ay noble at birth, ito ay disciple ng Xinwu Immortal Sect, kaya bakit naman daw ito yuyuko sa Sun Shrine? Nagtataka si Patriarch Su kung papayag ba si Chen Fan. Pinilit ni Shu na tumayo, tinanong si Chen Fan kung tatanggapin ba nito. Napatanong ang mga tao kung mayroon pa bang chance si Chen Baekhyun, mayroon pa ba itong itinatagong baraha, tatanggapin ba nito ang order. Chen Baekhyun, saad ni Nolan, nagtanong kung ano ang desisyon nito, subalit nagtanong lang si Chen Fan kung sino ito. Sa tingin nito ang pangahas naman daw nitong magsalita sa kanya sa ganitong paraan. Ano iniisip daw ba talaga nitong hindi siya maghihiganti sa ginawa nito noon sa Baekhyun dahil lang sa mayroon itong mga backer ngayon? Tinawag na bullshit ang mga Holy Son, ang mga ito raw ay grupo lang ng mga basura. Hatugon ni Nolan kung ganun maghintay ito at pagmasdan ang pagdanak ng dugo ng Baekhyong sect nito sa pangalawang pagkakataon tumalikod. Nolan, sambit ni Chen Fan, in-injure nito ang kanyang disciple, ini-slaughter ang kanyang Baekhyong. Ano iniisip daw ba talaga nitong palalagpasin niya iyon? Halingon ni Nolan, so ano naman, ano ito raw ba ay mangangahas na patayin siya? Agad na pinakawalan ni Chen Fan ang mga demon ancestors na siyang ikinagulantang ni Nolan. Nagbigay ng utos si Chen Fan na kainin ito na agad namang isinagawa ng mga demon ancestors. Napasigaw si Nolan nang isusubo na ng isang demon ancestor ang kanyang golden core. Agad na nagcast ng spell si Chen Fan, nagpalit anyo naging cauldron, sumugod patungo sa mga kawal ni Nolan, dinurog. Hindi makapaniwala ang isang mortal sa ginawa ni Chen Fan na pag-atake. Hasambit ng isa, ito raw ang Chen Baekhyun na kilala niya. Bastard, pasigaw na sambit ng isang Holy Son. Sinabi ni Qiaoyu na marami sa Shanghai ang nagnanais na magawaran ng Sun Shrine, yet si Chen Baekhyun hindi nito chinerish ang tsansa. Barbarian, saad ni Qiaozin, ang mga ito raw ay naanod palayo sa Cultivation Society, kaya hindi na nakapagtataka na hindi alam ng mga ito kung gaano ka-precious ang order ng Sun Shrine. Sinabi naman ng isa na since hinahanap nito ang kamatayan, tutuparin niya ang kahilingan nito at ipaghihiganti ang kamatayan ng kanyang nakababatang kapatid na si Lin He. Sumugod patayin daw nila ang taong ito, ipaghiganti ang kanilang mga Divine Warriors. Ang sino mang mga ahas na i-offend ang dignidad ng Sun Shrine ay mamamatay. Nang bigla siyang sinalubong ng rumaragasang si Chen Fan na ngayon ay nasa kanyang cauldron form, nakatagpo niya na sana ang kanyang katapusan kung hindi lang dahil sa nagawa niyang ma-activate agad ang Life Substitute Divine Talisman. How dare you, panggagaliitin ni Holy Son Lin. Ang pangahas naman daw nitong mag-sneak attack sa kanya ng ganon. Napasabi sa kanyang isip na kung hindi lang dahil sa Life Substitute Divine Talisman namatay na siya ngayon lang, ang Chen Baekhyun na ito ay kailangang mamatay. Nagsummon ng isang artifact, inactivate agad na nagpakawala, maririnig ang pagkalatong ng cauldron. Bumalik na si Chen Fan sa dati niyang anyo, nagsummon ng sibat, sumugod, nagpalitan ang dalawa,
parehong nakatanggap ng pinsala. Haha Chen Baeksuan sambit ni Holy Son Lin siya raw ay hindi katulad sa basurang si Yiqian kaya ngayon magpakabait na ito at mamatay. Yung mga family members na gusto nitong protektahan isusunod niya ang mga iyon sa impyerno na lang sila magkita-kita. Gayunpaman biglang nagpakawala ng spear si Chen Fan na siyang naging dahilan upang mapasigaw si Holy Son Lin agad na inactivate ang life substituting amulet upang paghilomin ang natamo niyang sugat. Napasabi sa kanyang isip na mayroong malaking agwat sa pagitan nila pagdating sa close combat. Hasambit ng isa pang Holy Son sa kanyang isip ito raw ay malakas gaya ni Qin Feng ito ay mas malakas ng kaunti sa kanya, ngunit kaunti lang. Hasambit ni Qin Feng sa kanyang isip ano ito na raw ba si Chen Baeksuan ito raw ay nakakadismaya. Well ano pa raw ba ang aasahan mo mula sa isang hamak lang na abandoned star realm? Tumulong na ang Holy Son ng Wuji sect sumugod patungo sa likod ni Chen Fan ipinirform ang Wuji Circle. Agad na bumaling si Chen Fan inihagis ang hawak niyang artifact patungo sa Wuji Circle sumabog, napaatras ang Holy Son ng Wuji sect. Hasambit niya hindi makapaniwalang nagawang matamaan ni Chen Fan ang weakest point ng Wuji Circle at nabasag ito ng napakadali. Sumugod uli si Holy Son Lin ganoon din ang ginawa ni Chen Fan nagpalitan ang dalawa nang biglang sumugod din ang Holy Son ng Wuji sect pinagtulungan nila si Chen Fan. Nagcast ng kung anong spell si Yuan Yi tutulungan niya na raw yung dalawa umano'y kailangang mapatay na nila si Chen Baeksuan ngayon din. Makikita ang pagkabigla ni Qiao Xin hindi makapaniwalang nagawa ng mamaster ni Yuan Yi ang level 6 pick ng Unwavering Scripture mukhang ang fairing ito raw na nasa buwan sa hindi katagalan ay lilipad na patungo sa half step ng divine level. Agad na nagpakawala si Yuan Yi sinangga ito ni Chen Fan gamit ang kanyang sibat sinamantala ng dalawa ang pagkakataon umatake rin ang sabay na gawang ma-deflect ni Chen Fan ang atake ni Holy Son Lin, ngunit kumonekta sa hita niya ang atake ng isa. Agad na nagpakawala ng sunod-sunod na sword slash si Holy Son Lin, habang celestial flying cut naman ang kay Yuan Yi. O no sambit ni Lord Gu nang mapansin ang atake ni Yuan Yi ito raw ay ang Light of Ascension, hindi mo ito maaaring tanggapin ng direkta. Tinamaan si Chen Fan ng atakeng ito na siyang naging dahilan upang bumaba ang level ng kanyang cultivation at mula rito ay nagsimula na siyang bugbugin ng tatlo. Napasabi si Qiao Xin na si Chen Baeksuan ay makapangyarihan ngunit nung sumali na si Yuan Yi nagbago na ang sitwasyon. Sinabi ng isa na ngayon ay maaari na silang magsimula sa kanilang diskusyon kung papaano nila i-allocate ang bituing ito at magsimulang hanapin ang great opportunity nang biglang sumabat si Qiao Yu ngunit ayon sa natanggap niyang impormasyon. Ang isang ito ay clone lamang ni Chen Baeksuan na siyang ikinabigla ng dalawa ano sambit ng isa ito ay isa lamang clone. At hindi naman makapaniwala si Qin Feng na ang clone lang nito ay mayroong kakayahang labanan ang tatlong Holy Sons ng sabay, at patuloy na pinagtulungan ng tatlo ang clone ni Chen Fan. Hay sambit ni Chen Fan sa likod nagtanong kung bakit binubuli ng mga ito ang kanyang clone, pinagtutulungan pa raw talaga nila ito. Agad na ni-retrieve ang kanyang soul clone hasambit ni Yuan Yi so iyon daw pala ay isa lamang clone, so wala rin daw palang silbi kahit na napatay pa nila iyon. Hasabat ni Qin Feng so ito si Chen Baeksuan mukhang naloko raw pala sila nito gamit lang ang isang clone, gaya ng inaasahan mula sa number 1 powerhouse ng isang abandoned realm. Hasambit ni Chen Fan hindi niya raw gusto ang abandoned realm na pinagsasasabi nito, mas prefer niyang tawagin ang mundong ito bilang Middle Earth Star Realm, o kaya naman Galaxy. Sumagot si Qin Feng na kapag sumali ito sa kanilang Sun Shrine kukonsider niyang gawaran ito ng title bilang Divine Warrior ng Middle Earth Star Realm. Nagpatuloy sa pagbigay ng offer si Qin Feng ngunit ang ibinibigay niyang offer ngayon ay katulad lang din sa ibinigay ni Nolan kanina. Hasambit ng isang Holy Son mukhang nagustuhan daw ni Qin Feng si Chen Baeksuan, o ano dagdag ni Qin Feng ano hindi raw ba ito satisfied sa kanyang offer, maaari pa naman daw silang mag-negotiate. Hahatugon ni Chen Fan isang hamak lang na nascent soul nagbabalak na i-recruit siya hindi raw ba't parang napakataas naman daw ng tingin nito sa kanyang sarili. Hatugon ni Qin Feng you arrogant punk sigaw ng isang warrior mukhang hindi raw nito alam kung ano ang mabuti sa masama napakasensir ng kanilang Holy Son kaya ang pangahas naman daw nitong hamakin ang kanilang Holy Son nagbigay ng utos ang isa pang warrior sa kanyang mga kasamahang sumugod,
Titingnan daw nila kung gaano ba talaga ito kahusay. Maingay sambit ni Chen Fan sabay extend sa kanyang kanang kamay pinasabog ang mga warriors. Ano sambit ni Qiao Zin ang kapangyarihang ito raw ay napaka-terrifying. Napatanong ang isa kung ito na ba ang tunay na kapangyarihan nito. Napatanong si Qin Feng kung anong lakas ito, hindi raw ba kaya na naabot na nito ang half-step Almighty. Sumigaw ang Divine Warrior ng Wuji sect na hindi siya naniniwalang naabot na nito ang Demigod Realm. Everyone sumabay daw ang mga ito sa kanyang umatake. Ganoon na nga ang ginawa nila, patayin si Chen Baixuan. Dagdag pa ng Divine Warrior. Gayunpaman sinabi lang ni Chen Fan na ang mga ito ay kasing hinalang ng langgam sabay cast ng spell, sabay-sabay na pinasabog. Agad na nagdash patungo sa iba pang mga warriors. Dinurog na siyang ikinabahala ng iba na isip ang tumakbo. Tigil sigaw ng isang Holy Son Chen Baixuan kung talagang ito raw ay makapangyarihan. Tumungo ito sa kanya. Pinakawalan uli ni Yuan Yi ang kanyang Celestial Flying Cot kaya nagkalakas na ng loob ang mga mabababang warriors. Ngunit nagpakawala lang ng isang suntok si Chen Fan na siyang tumapos sa mga ito. Isa pang suntok patungo kay Yuan Yi na siyang dumurog sa katawan nito. Ngunit sa muli ay nagawa nitong ma-activate ang kanyang Life Substitute Divine Talisman sa tamang oras. Napasabi sa kanyang isip na talaga raw palang ito ay napakamakapangyarihan. Kahit na mayroon pa siyang Life Substitute Divine Talisman, hindi niya alam kung makakasurvive pa ba siya sa mga susunod na mga atake nito. Nag-infuse ng chi si Chen Fan sa kanyang kanang kamay sabay dukot sa dumi ni Holy Son Lin na agad na nagmakaawang huwag patayin. Napasabi sa kanyang isip na ubos na ang kanyang Life Substitute Divine Talisman. Agad na umatake ang dalawa ngunit dineflect lang ito ni Chen Fan gamit ang isang suntok habang ang isang kamay ay nasa leeg pa rin ni Holy Son Lin. Fine, sigaw niya kung ganun lalabanan niya ito sabay swing ng espada mula sa kanyang domain nagdulot ng hiwa tagos kay Chen Fan, ngunit hinarang lang ito ng ating bida gamit ang isang kamay. Imposible, hindi makapaniwalang sambit ni Holy Son Lin. Paanong naging posibleng ganito kalakas ang katawan nito? Agad na hinawakan ni Chen Fan ang espada at binasag. Pakiusap pagmamakaawa ni Holy Son Lin, wag daw siya nitong patayin. Sa kasamaang palad isang malakas na fist art lang ang isinagot ni Chen Fan na nagdulot ng pagkawasak sa kanyang katawan at kaluluwa. Sa madaling salita, naging kanyang katapusan. Ano sambit ni Yuan Yi sa kanyang pagkagulantang talagang ito ay mayroong kakayahang pumatay ng isang Holy Son? Napasabi ang isa na niwala man lang silang nagawa upang mailigtas ito at ang mas malala, mukhang siya na ang isusunod nito. Inangat ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay, sinamon ang halberd, sumugod patungo sa isa pang Holy Son, sinubukang mag-retaliate gamit ang kung anong spell. Nang biglang inihagis ni Chen Fan ang halberd rekta sa kanyang dibdib, sumabog na siyang nagdulot ng kanyang katapusan. Agad na nagdash si Chen Fan upang kunin ang halberd. Inihatid sa impyerno ang ilang mga warriors sa pamamagitan lang ng isang atake, at isinunod ang pangatlong Holy Son. Hindi sigaw ng isa Chen Baixuan, sigaw ng isa pang warrior. Pinatay daw nito ang Holy Son ng kanilang sekta. Ito ay hinding-hindi mapapatawad ng Wuji sect. Agad na sumugod ang apat na mga warriors, na siyang naging shortcut nila patungo sa kabilang mundo. Itinuon ni Chen Fan ang kanyang paningin patungo sa iba pang mga Holy Son. Sinabi ni Qin Feng na wala na silang oras pa na magdalawang isip, labanan na nila ito hanggang katapusan. Tama yun, dagdag ng isa, mayroon daw silang kanya-kanyang mga divine treasures na ibinigay sa kanila ng kani-kanilang mga divine deities. Sila ay hindi mahina kung ikukumpara sa individual na ito. Sa tulong ng 10,000 troops, kayang-kaya nila itong labanan. Agad na umatake ang apat na mga Holy Son kasabay ng libo-libong mga warriors. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na since ang mga ito ay mayroong gods na tumapak dito sa Earth, siguro naman nakahanda na ang mga ito sa consequence. Ang mga ito ay hindi na makakalabas pa rito sa Earth. Agad na dinurog ang libo-libong mga warriors, at idinagdag na pakatandaan ng mga itong wag na uling i-provoke pa ang kanyang Middle Earth sa kanilang next life. Umatake mula sa gilid ang isa pang Holy Son, ngunit napansin ito ni Chen Fan. Agad na umiwas sabay counter, naging pang-apat sa talaan ng mga Holy Sons na pinatay niya sa araw na ito. Sumugod na rin si Qin Feng, ngunit napakadali lang itong dineflect ni Chen Fan. Ipinirform uli ni Yuan Yi ang Celestial Flying Cot, ngunit useless. Nagpakawala ng Unified Spell ang magkapatid, ngunit maging ito ay wala ring silbi. Sinabi ni Yuan Yi na hindi na sila maaaring magpakita pa ng awa kapag hindi pa nila ginamit ang kanilang trump card. Tiyak na maya-maya lang ay mayroon na namang mamamatay sa kanila,
kaya agad na inilabas ni Qinfeng ang kanyang divine treasure inangat, nag-imit ng matinding kidlat. Hasambit ni Chen Fan isang quasi-spirit treasure, tama tugon ni Qinfeng umano'y ang espadang ito ay nagngangalang Yoyang, isa sa 7 swords ng kanilang Sun Shrine Emperor. Inilabas na rin ni Yuan Yi ang Celestial Divine Saber, isa sa mga treasures ng Changsheng Clan, habang inilabas naman ng magkapatid ang treasure ng Fuyao Sect na tinatawag na Landscape Universe Map. Hasambit ni Ling Yun tatlong mga divine treasures, mukhang ang 7 great sects daw ay nagbuhos ng matinding effort sa pagkakataong ito. Shen Baixuan sambit ni Qinfeng gusto na raw ba nitong sumuko ngayon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na sayang lang dahil daw ang mga treasure na ito ay napaka makapangyarihan. Ang mga ito ay hindi kayang i-handle ang mga ito, sila ay walang kakayahang i-unleash ang full power ng mga treasures na ito. Sumigaw si Qinfeng na ngunit ito ay sapat na upang mapatay nila ito, sabay activate sa artifact agad na nagpakawala kasabay ni Yuan Yi at ng magkapatid. Gayunpaman tinawanan lang ni Chen Fan ang mga ito at halos hindi na nagbuhos pa ng matinding effort sa pagsalag gamit ang isang protective formation na siyang ikinagulantang ng mga Holy Sons. Paano ito naging posible, sambit ni Qinfeng, ang lahat ng mga ito ay mga quasi-spirit treasures, dagdag pa ni Yuan Yi. Muling nag-channel ng energy si Qinfeng patungo sa artifact, ipinirform ang Burning of Vigor, sumigaw na siya ay hindi naniniwala. Ganoon din ang ginawa ni Yuan Yi, sabay na sumugod ang dalawa umatake gamit ang buo nilang lakas. Sa kasamaang palad isang pitik lang ang ginamit ni Chen Fan upang basagin ang atakeng paparating na siyang gumulantang sa dalawa. Paano ito naging posible, sambit ni Qinfeng, maliban na lang daw sa isang half-step almighty walang makakapigil sa isang quasi-spirit treasure. Sino raw ba talaga ito? Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung paano naman daw ba maiintindihan ng mga langgam na tulad ng mga ito ang level ng kanyang cultivation. Sumugod palapit, hindi, sambit ni Qiao Xin, sa takot agad na nag-retaliate gamit ang Landscape Universe Map. Sa kasamaang palad tinapakan lang ito ni Chen Fan sabay tadyak at release ng Fire Art, pinadaloy sa Landscape Universe Map. Sinunog kasabay ni Qiao Xin sumabog, na siyang naging katapusan nito. Brother, mangyak-ngiyak na sambit ni Qiao Yu, agad na itinuon ang kanyang tingin kay Chen Fan. Pinatay daw nito ang kanyang brother, nag-summon ng isang artifact, sumugod papatayin niya raw ito, hatugon ni Chen Fan pinasabog, at ang pang-anim na Holy Son ay namatay. Ibinaling ni Chen Fan ang kanyang atensyon kay Qinfeng, agad na nagmakaawa, pakiusap wag daw siya nitong patayin, siya ay ang eldest Holy Son ng Sun Shrine at direct descendant ng Great Emperor. Shen Baixuan este deity Chen, pipigilan niya raw sa pagtapak rito sa Earth ang lahat ng mga god sects na paparating hanggat buhayin lang siya nito. Isinusumpa niya raw ito sa ngalan ng kanyang mga ancestors, ngunit sumagot lang si Chen Fan na napakahuli na para dun, sabay tadyak, wasak ang physical na katawan ni Qinfeng. Sinabi ni Chen Fan na magmula nung ini-slaughter ng Sun Shrine ang Baekyeong sect, ang mga ito ay mortal niya ng mga kalaban, kaya hindi lang sa papatayin niya ito, wawasakin niya rin ang Sun Shrine pagkatapos niya sa mga ito. Sambit ng isang warrior, paanong nangyaring ang allied forces ng 7 god sects ay na-eliminate sa ganitong paraan? Idinagdag ng isa na sila ay nag-suffer ng matinding loss mula sa battle na ito, matatagalan pa bago nila ito tuluyang ma-recover, habang napatanong naman si Lord Gu kung ito na ba ang tinatawag na scheme ng god sects. Shen Baixuan sambit ng core ni Qinfeng, ito raw ay walang alam patungkol sa kapangyarihan at resources na mayroon ng Immortality God Sect. Ang Middle Earth daw nito ay dudurugin ng kanilang sect leader at supreme elder sa lalong madaling panahon. Ngunit inangat lang ni Chen Fan ang kanyang halberd, ngayon tumungo na raw ito sa impyerno, dala ang matinding puot at kawalan ng kakayahan nang biglang maririnig ang isang boses. My fellow cultivator, sambit nito, pakiusap wag daw nitong gawin ang bagay na ito. Sambit ni Xuanlong, ang 7 god sects ay nagpadala ng iba pang mga tao papunta rito, hindi ko alam kung papaano napunta ang taong ito rito. Mapapansin ang reaksyon ni Lord Guso, ang ibig sabihin daw ba nito ay, dumating na sila, sambit ni Yuan Yi at ng core ni Qinfeng. Mula sa isang portal ay lumabas ang ilang mga deities, bungad ng isa kapwa ko cultivator, pakiusap spare daw nito ang buhay ni Little Feng. Ito ay isa lamang pilyong bata, kung na-offend siya nito pakiusap tanggapin nito ang paghingi niya ng tawad. Great-great-grandfather, pakiusap iligtas mo ako, sigaw ni Qinfeng, ngunit pinagalitan lang siya ng matanda, tinawag na little bastard. Iniisip daw ba nitong sa loob lang ng 3,000 taong cultivation magiging unstoppable na ito?
Ngayon alam na nitong palaging mayroong higit na nakahihigit kaysa sa iyo, tama raw ba? Sumagot si Qin Feng na alam niyang siya ay nagkamali. Sinabi ng matanda kay Chen Fan na ang good-for-nothing na 73rd generation great-great-grandson niya na ito ay ang siyang tangi niya nalang kadugo sa mundong ito, kaya pakiusap spare nito ang buhay nito, gagawin niya ang kanyang best upang masatisfy ang demands nito. Sambit ni Xuanlong kay Lord Gu 73rd generation, napatanong kung gaano na ba katanda ang matandang ito, habang napatanong naman si Lord Gu kung ito ba ay isang quasi-divine deity o isang ganap na divine deity. Sinabi ng matanda na siya ay namuhay sa degradation sa loob ng napakaraming taon sa universe, dating naging isang minor celebrity na nakilala sa bansag na treasure Taoist. Nagsama ng isang heaven treasure kapwa o cultivator, dagdag niya, pakiusap wag itong magdalawang isip sa paghingi ng kahit na ano sa kanya, ang lahat ng bagay ay negotiable. Kung hindi lang daw sa ang espadang ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ibibigay niya rin ito. Siya ay nabubuhay na sa loob ng mahigit 100,000 taon, kaya ang mga worldly possessions na ito ay wala ng halaga para sa kanya. Caught the crap old fart, sabat ng isang babaeng deity. Ito raw ay isa lamang napakakuripot na matanda na ni ayaw magbigay ng kahit na isang spiritual stone man lang sa iba. Nung mapang-asawa nga raw nito ang goddess ng Changsheng clan, tumanggi itong magbigay ng kahit na isang semi-divine medicine man lang bilang betrothal gift, na naging dahilan upang magalit ang leader ng Changsheng clan. Inutusan ang kanyang mga tauhan na sipain ito palabas. Ang pagkakuripot nito ay muntik nang nagdulot ng digmaan sa pagitan ng Sun Shrine at Changsheng clan noon. Tama raw ba siya, Lord Fu? Hatugon ng isa. Pinabulaanan nito ng matanda, umano'y siya na si Qin Jian ay palaging bukas palad mapagbigay sa mga nangangailangan, siya raw ay piniframe up lang ng mga ito. Sinabi ng isa pang deity kay Chen Fan na binigyan na ito ng respeto ni Lord Qin, kaya pakawalan na nito si Qin Feng. Idinagdag ng isa na kung hindi lang dahil sa gusto itong kausapin ng maayos ni Lord Qin, hinuli niya na raw ito at paypuersahing maging underling ng kanyang pamangkin na siyang susunod na magiging leader ng Soreng sect. Hasambit ni Chen Fan, so iniisip daw ba ng mga ito na pakakawalan niya si Qin Feng dahil lang sa kanilang mga kataga? Hindi nagustuhan ng isa ang sinabing ito ni Chen Fan. Nagsabing ito raw ay napakabata pat walang muwang. Ito ay walang idea sa kung gaano kalawak ang universe pagkatapos na manatili sa hamak lang na abandoned star realm na ito sa loob ng mahabang panahon. Shen Baixuan, dagdag ng isa, dapat malaman daw nitong mayroong mga individual sa universe na hindi nito maaaring ma-offend, walang nakakahiya sa pagyuko sa harap ng mga malalakas. Kapwa ko cultivator, dagdag ni Lord Qin, kapag pinakawalan daw nito ang little bastard na ito, sisiguruhin niya ang kaligtasan nito at ng kanyang sekta. Ay sisambit ni Lord Gu, so ito raw pala ay si Qin Chen, ang hari ng mga fallen immortals. Ngunit base sa pagkakaalala niya ito ay namatay habang nakaupo matagal na panahon na. Hari ng mga fallen immortals, pagtataka naman ni Shu. Idinagdag ni Lord Gu na ang ama nito ay ang siyang emperor ng Sun Shrine, which is kinikilala noon ng lahat bilang #1 expert sa kabuuan ng Nantian realm. Ang eldest at second brother nito ay naging divine deity matagal na panahon na, habang ang fifth brother naman nito ay ang siyang napili bilang kasalukuyang crown prince ng Sun Shrine, at naabot na nito ang half-step almighty 50,000 years ago pa na siyang naging dahilan upang igawad sa kanya ng Sun Shrine ang titulong King of the Fallen Immortals. Kung ganun, tugon ni Shuso, ang ibig sabihin daw ba nito ang mga kasamahan ng Lord Qin na ito ay mga supreme elders ng iba't ibang sekta, tama raw ba? Oo, tugon ni Lord Gu, ang mga ito raw ay ang mga supreme elders ng 7 god sects. O sambit ni Lord Qin kay Chen Fan, bilang compensation maaari niya raw itong bigyan ng isang planetang puno ng mga golden core essence ores, iyon daw ay katumbas ng 1 bilyong mga spiritual stones. Ngayon kapwa ko cultivator, iyon daw ba ay sapat na para sa kanya? Yang mansigaw ng isa pang supreme elder, wag daw itong maging napaka-greedy. Sila raw ay naggagawad ngayon ng labis na awa, at kung hindi lang dahil doon, napakadali lang para sa kanila na ubusin ang lahat ng mga may buhay sa planetang ito dahil sa ginawa nitong karumal-dumal na krimen. Gayunpaman, inangat lang ni Chen Fan ang kanyang halberd, sumagot na hindi siya interesado. Dinurog ang core ni Qin Feng. Makikita ang reaksyon ni Lord Qin Jian. Lord Chen, sambit ng isang cultivator sa surface ng Earth. Si Chen Fan ang tinutukoy niya, ito raw ay napaka-reckless. Maaari naman daw sana nitong i-hold lang si Qin Feng bilang hostage at makipag-negotiate ng dahan-dahan sa 7 god sect. Hasabat ng isa makipag-negotiate,
Iyon daw ay nonsense after all, ang mga ito ay kanilang mortal na mga kalaban. Ano iniisip daw ba talaga nitong bubuhayin sila ng mga immortal god sect na ito? Lord Chen saad ni Lord Qin Jian nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin sa ginawa nitong iyon. Sinabi ng isa na maliwanag daw na wala itong balak na maggawad ng respeto sa kanila, ngunit sumagot lang si Chen Fan na in-invade ni Qin Feng ang Middle Earth at ginulo ang kanyang inauguration ceremony, kaya dapat lang na ito ay mamatay. Gayunpaman hindi lang ito, at since patay na si Qin Feng ngayon turn na nila, papatayin niya ang mga ito at hahanapin ang kanilang mga sect leaders pagkatapos niya rito upang isatisfy ang urge ng kanyang paghihiganti. How arrogant, sambit ni Lord Wu. Ano iniisip daw ba talaga nitong ito ay isang divine deity? Nagbigay ng order ang babaeng Supreme Elder na talunin ito gamit ang mga spiritual artifacts at arestuhin gamit ang salamangka, paluhurin sa harap nila hanggang sa mawala na ang kay-abangan nito. Arrogant bastard, dagdag pa ng mga Supreme Elders. Ngayon haharapin daw nito ang ngalit ng mga immortal god sects. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung talaga bang iniisip ng mga itong kaya nila siyang talunin, na siyang nagpa-trigger kay Lord Wu. Agad na sumugod, sinabihan ang kanyang mga kasamahan na hindi na nila kailangang tumulong, papapatayin niya ng mag-isa ang mayabang na ito sabay perform sa Wuji Galaxy Map, nang biglang nagtanong si Chen Fan kung ano ang relasyon nito kay Wu Kai. Sumagot si Lord Wu na descendant niya si Wu Kai at gagamitin niya ang pagkakataong ito upang maghiganti. Agad na nagpakawala hasambit ni Chen Fan sabay cast ng isang fire art, sinalubong ang atake, na siyang ikinabigla ni Lord Wu. Napasabi sa kanyang isip na maging si Lord Qin Jian ay maaaring hindi kayang depensahan ang kanyang sarili mula sa atake niyang ito, ngunit ang taong ito, mukhang talaga raw palang ito ay capable. Sumugod ang isa gamit ang isang void art, nagbukas ng space patungo sa likod ni Chen Fan. Gayunpaman napansin ito ng ating bida agad na sumalubong na siyang naging dahilan upang mapa-atras ang Supreme Elder. Hindi niya raw ini-expect na ang kapangyarihan pala nito ay napakalakas. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung binabalak ba siya nitong patayin gamit lang ang napaka-lousy na skill na ito. Lord Chen saad ni Lord Qin Jian, alam niya rong ito ay napakamakapangyarihan, ngunit kaya raw ba nitong protektahan ang isang buong Star Realm ng mag-isa? Sabay ni si mapapansing nag-infuse ng chi ang kanyang mga disipulo, agad na nagdash patungo sa Earth habang tumatawa. Sumugod si Chen Fan patungo sa mga ito, nagsabing hinahanap ng mga ito ang kamatayan, ngunit bigla siyang hinarang ng isa kasabay ng kanyang mga clones. Little punk, sambit nito, nagtanong kung saan ito pupunta. Hindi pa siya nito natatalo, ngunit napakadali lang itong pinasabog ni Chen Fan. Shen Baixuan, sambit ni Lord Wu, hindi raw ito maaaring pumunta kahit saan, sabay cast ng kung anong spell. Lord Chen, dagdag ni Lord Qin Jian, hindi pa raw siya tapos sa pagsasalita, bakit aalis na ito? Sabay pakawalan ng isang artifact patungo kay Chen Fan, ngunit napakadali niya lang itong dineflect. Napatingin si Chen Fan sa tatlo na papasok na sa stratosphere ng Earth, agad na nagpakawala ng isang divine fist, ngunit ito ay hinarang ng tatlo. Lord Chen saad ni Lord Qin Jian, kumalma lang daw ito. Sinabi ni Lord Wu na hindi niya ito hahayaang umalis ng ganoon lang kadali, habang sinabi naman ng isa na bumalik ito. Lord Chen, dagdag ng matanda pakiusap, kumalma lang daw ito dahil kapag ka nakuha na ng mga good for nothing na mga iyon ang mga disciples nito, mauupo lang naman daw sila at enjoy ang tsaa ng magkasama na para bang mga demigods. Make sense, dagdag ng babae sabay cast uli ng spell patungo kay Chen Fan. Ganoon din ang ginawa ni Lord Wu, nagsabing maya-maya lang ay mamamatay na ang mga kadugo nito at mga disipulo, kaya bakit hindi na lang daw ito sumuko. Nabalot ng kung anong bagay si Chen Fan, ngunit nag-release lang siya ng energy upang kumawala, sabay summon sa mga demon ancestors at kanyang clone, inutusang pigilan yung tatlong patungo sa Earth. Humarap sa mga Supreme Elders, nagsabing binabalak niya raw sanang gamitin ang trump card na ito para sa mga taong nasa likod nila. Gayunpaman, since ang mga ito ay sabik ng mamatay, pagbibigyan niya ang mga ito, sabay unify sa kanyang immortal soul, body at power. Hindi makapaniwala ang mga Supreme Elders sa kanilang nakikita. Napatanong si Lord Wu kung bakit nagsisimula na siyang manginig ano ang kapangyarihan na ito, at idinugtong naman ng isa na mukhang ito ay isang almighty. Sinabi ng isang elder na ngunit hindi raw ba't ito ay nasa nascent soul stage lang, isa pa ang batas ng realm na ito ay incomplete, kaya napaka-imposible raw na maabot nito ang divine level dito. Sinabi ni Lord Fu na baka ito raw ay nakahanap ng treasure sa Star Realm na ito, o hindi naman kaya isang napaka-precious na bagay sa Sacred Lands,
magtulungan daw sila upang hulihin ito. Tama, tugon ng isa sa tingin niya maaaring matuklasan daw nila ang sekreto ng planetang ito kapag nahuli na nila ito. Agad na sumugod ipinirform ang soaring invisibility art, umatake na rin ang isa, pahulihin siya, sigaw ni Lord Wu. Umiwas si Chen Fan sa atakeng paparating sabay cast sa Qingdi God-destroying finger, pinakawalan patungo sa isa, hasambit nito sa kanyang isip, mirror image niya lang daw ang nawasak nito, hindi ang kanyang tunay na katawan. Gayunpaman nagulantang siya nang makitang may paparating pa na siyang dumurog sa lahat ng kanyang mga mirror image lumabas mula sa void. Paano ito naging posible? Sambit niya, ito raw ay naging mas makapangyarihan pa ngayon. Nang biglang nag-cast na naman ng isa pang atake si Chen Fan, na hagap maging si Lord Wu, ngunit nagawa nitong maprotektahan ang kanyang sarili. Inatake ni Chen Fan ang isa pa gamit ang kanyang Taiku 5 Elemental Chi weapon, wasak ang physical na katawan ngunit nagawang makatakas ng kanyang Divine Soul. Ano? Sambit ng isa, ito raw ay imposible kahit nagaano pa ito kamakapangyarihan, napakalabong matalo sila nito ng sabay, ito raw ay hindi maaaring maging posible. Hindi raw ito maaaring maging ganito kamakapangyarihan kahit nagaano pa, kat hindi ang talent na mayroon ito opportunity o maging swerte, maliban na lang kung ito ay isang reincarnated Almighty. Sinabi ni Chen Fan na aminin na lang ng mga ito ang kanyang kapangyarihan at harapin ang kamatayan. Gayunpaman sumagot lang si Lord Qin Jian na hayaan nitong tingnan niya kung ano ba talaga ang kaya nitong gawin. Sinabi ni Chen Fan na aminin na lang ng mga ito ang kanyang kapangyarihan at harapin ang kamatayan. Gayunpaman sumagot lang si Lord Qin Jian na hayaan nitong tingnan niya kung ano ba talaga ang kaya nitong gawin. Agad na nagpakawala ng mga artifact, ngunit ibinalik lang ito ni Chen Fan, at inilabas ang putol na espada. Hahasambit ni Lord Fu nang makita ang sandata ng ating bida. Ano, tinatanggap na raw ba nito ang kanyang katapusan? Bakit ang hawak nito ay isang piraso lang ng bakal? Hahadagdag ng isa, sa tingin niya ito na ang best weapon na mayroon ito. Gaya ng inaasahan, ito ay isa lamang hamak na pulubi mula sa isang barbarian planet. Napaka-dal-dal, tugon ni Chen Fan sabay infuse ng chi at activate sa hawak niyang artifact na siyang ikinagulantang ng dalawa. Ano ito raw ay retreat, sigaw ni Lord Fu, habang napasabi naman si Lord Wu na wag nila itong i-block ng direkta. Ipinirform ni Chen Fan ang fourth technique ng Immortal Thunder Blade, nagpakawala ng isang Divine Slash, hindi nakareact ang dalawa. Ang dalawang half-step Almighty ay namatay mula sa atakeng iyon na siyang labis na ikinabigla ng iba. Ano? Sambit ng isa, talaga raw bang nagawa nitong mapatay si Lord Wu at Lord Fu? Ano ang sandatang itong nasa kanyang kamay? Bakit nakakaramdam siya ng matinding silakbo ng sindak? Napasabi ang babaeng deity na wala siyang idea kung ano ang sandatang ito, hindi niya pa ito nakikita noon. Idinagdag naman ni Lord Qin Jian na kahit na ano pa man ito, siya raw ay natatakot na mukhang hindi nila ito matatalo sabay summon sa Yaoyang Sword, habang sa kabilang dako naman, pinagpipistahan ng mga demon ancestors ang dalawang mga disipulo ni Lord Qin Jian at tinapos ng clone ni Chen Fan ang isa pa. Lord Chen, saad ni Lord Qin Jian, umano'y ang lahat ay isa lamang misunderstanding, kaya bakit hindi na lang daw sila maupo, uminom ng tsaa at pag-usapan ng mapayapa ang patungkol sa bagay na ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na napakahuli na para dun, sabay perform uli sa fourth technique ng Immortal Thunder Blade. Hindi sigaw ng isa, nagsimulang humakbang pa at ras ang dalawa nang biglang nagdash si Chen Fan patungo sa ikatlong Supreme Elder. Tinapos gamit ang putol na espada, isinunod ang pang-apat na Supreme Elder, pang-lima, at maging ang ika-anim na Supreme Elder ay hindi rin nakaligtas. Pinagpawisan si Lord Qin Jian, ito raw ay napakalupit. Paano ito nangyari? Paano ito naging posible? Lord Chen, dagdag niya, talagang ito raw ay isa lamang misunderstanding na sulsulan lang sila ng ibang mga god sect. Ngayon, since napatay na nito ang anim na mga Supreme Elder, siguro naman iyon ay sapat na upang maklear ang lahat. Pakiusap, wag na raw silang maglaban. Pagayunpaman sumugod lang uli si Chen Fan, nagawa itong mablock ni Lord Qin Jian. Napatanong kung ano ang ibig sabihin nun. Sumagot si Chen Fan na hindi pa siya tapos sumugod, nagpakawala ng isa pang slash, nagkaroon ng pagsabog. Mapapansing nagawang makasurvive ni Lord Qin Jian, nagtanong kung talaga bang hindi sila nito patatawarin, ngunit isang slash lang uli ang isinagot ni Chen Fan. Nagawa itong mablock ni Lord Qin Jian gamit ang isang talisman. Nagmakaawa, pakiusap Lord Chen, maggawad daw ito ng awa. Pakiusap, spare nito ang buhay niya, at idinagdag sa kanyang isip na nagamit niya na ang lahat ng maaari niyang magamit upang maprotektahan ang kanyang sarili.
Lord Chen dagdag niya umano'y kapagka siya ay hinayaan nitong mabuhay ibibigay niya rito ang lahat ng mga treasures na naipon niya sa kabuuan ng kanyang 100,000 taong buhay ngunit nagbigay lang ng ganitong tingin si Chen Fan. Shen Baixuan sigaw ni Lord Qin Jian wag daw itong maging insatiable siya ay ang 7th Prince ng Mighty Sun Shrine siya ay legitimate son ng Emperor. Kahit na ito pa raw ay maging ganap na divine deity hindi nito mapapantayan ang mga iyon ang kapangyarihan ng Immortal God Sect ay lumagpas na sa wildest imagination nito ngunit isang slash lang ang isinagot ni Chen Fan. Shen Baixuan ito raw ay gumagawa ng irreversible mistake ngunit slash lang sa hita ang isinagot ni Chen Fan. Bakit patanong na sambit ni Lord Qin Jian nagmakaawa na raw siya kaya bakit patuloy pa rin ito? Sumagot si Chen Fan na siya ay naghihiganti kahit na sa napakakaunting grievance ito ay ang kanyang katangi-tanging merit sabay release ng isa pang slash Chen Baixuan dagdag ni Lord Qin Jian pagsisisihan daw nito ang bagay na ito isinusumpa niyang tatapak-tapokan niya ang sekta nito dudurugin niya ang Baekhyong kalakip na ang buong earth isinusumpa niya raw ito. Tumangala sa kalaliman ng kalawakan 5th brother sigaw niya mamamatay na raw siya rito bakit hindi pa rin ito kumikilos upang iligtas siya. Nag-flash ang nakakasilaw na liwanag at mula rito ay lumitaw ang isang flying ship kung saan nakatayo ang 5th Prince ng Sun Shrine, ang Crown Prince na si Qin Ye. Lumitaw ang ilan pang mga warships kung saan lulan ang mahigit sa 1,000,000 experts ng Golden Core level at 1,000 mga Nascent Soul experts, mahigit sa 10,000 mga warships lahat ang narito. Ang mga ito ay binubuo ng hindi mabilang na mga sekta ng Nantian Realm, nagsama-sama para sa iisang layunin. Shen Baixuan saad ni Lord Qin Jian ang Crown Prince daw ay dumating na kasabay ng kanilang makapangyarihang army ngayon paano ito magre-resist, pakawalan mo siya sigaw ng Crown Prince. Little Bastard dagdag ng isa pakawalan daw nito ang King of Immortals ngayon din sinabi ng isa na wag na silang magsayang pa ng katagadurugan na nila ito. Shen Baixuan dagdag ng isa pa ang pangahas naman daw nitong patayin ang kanilang mga Supreme Elders at mga Holy Son ito raw ay hinding-hindi nila mapapalagpas. Napasabi ang mga nasa Earth na mga extraterrestrial cultivators na hinding-hindi hahayaang makaalpas ng mga ito si Lord Shen kahit na sumuko pa ito papatayin pa rin nila ito. Ngayon sigaw ng isang boses mula sa isang warship ngayong pumunta na raw rito ng personal ang Crown Prince dapat ito raw ay lumuhad at magmakaawa. Gayunpaman inatake lang uli ni Chen Fan si Lord Qin Jian napasigaw Chen Baixuan papatayin niya raw ito papatayin niya ang lahat ng mga members ng Baekhyong sect at ang lahat ng mga taong nasa Earth ililibing niya sa kawalan ang mga iyon kasabay nito gayunpaman pinagtatatagpas lang ni Chen Fan ang kanyang katawang ngayon ay wala ng mga bintit braso ito raw ay napakaingay, isambit ng Crown Prince. Sumugod si Chen Fan patungo sa ilang mga warship isa-isang dinurog nagkaroon ng sunod-sunod na mga pagsabog kasabay ng mga sigaw ng mga cultivators na lulan ng mga warships. How dare you sambit ng Crown Prince habang pinapanood ng live ang buong pangyayari. Reckless man dagdag niya sa bycast ng isang divine art ano iniisip daw ba talaga nitong ito ay makaka-resist mula sa kanyang makapangyarihang army nagpakawala idyot mamatay na raw ito. Gayunpaman mumisilang si Chen Fan sa bycast ng isang teknik na tinawag niyang Flying Immortal binasag ang paparating na atake mapapansin ang reaksyon ng Crown Prince at ng iba pang mga Immortal Cultivators nagdulot ng malaking pagsabog, nahagap maging ang Crown Prince at binura ni Chen Fan ang iba pa gamit ang Sword Annihilation. Ito ay imposible sambit ng Crown Prince sa kanyang pagkabigla ito ay napaka-imposible. Inutusan ang kanyang mga alagad na umatake ng sabay-sabay patayin ang taong ito. Sabay-sabay na umatake ang mga Immortal Cultivators ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ang mga ito ay grupo lamang ng mga mabababang nilalang tinapos ang lahat ng mga sumugod sa isang slash lang ano outnumber siya ng mga ito, ang mga ito raw ay napaka-naive. Sumugod ang Crown Prince na ngayon ay mayroon na lang isang braso, get lost sambit ni Chen Fan tinagpas ang natitirang braso ng Crown Prince. Papaano ito nangyari patanong na sambit ng Crown Prince paano ito naging posible bakit napaka-makapangyarihan ng taong ito? Sumugod ang isang Nascent Soul Cultivator Chen Baixuan mas pipiliin niya rong mamatay hanggat may sama niya lang ito pinasabog ang kanyang sarili paglapit kay Chen Fan, gayunpaman wala itong mang naging epekto. Sumugod na rin ang iba pa sabay-sabay na pinasabog ang kanilang mga sarili pagkalapit kay Chen Fan.
Subalit nagpagpag lang ang ating bida, nagsabing hindi siya mabibigyan ng damage ng mga ito kahit na sa pamamagitan ng pagsunog sa kanilang mga sariling buhay. Umatake ang isang ngunit napakadali lang itong binigyan ng counter ni Chen Fan, sabay release sa putol na espada patungo sa katawan ng Crown Prince, uubusin niya raw silang lahat ng mag-isa. Hindi makapaniwala si Lord Qin Jian kung papaano naging posible ang lahat ng ito. Napakaraming mga sekta ang pumunta rito nagsanib puwersa, ngunit sa hindi pa man sila makapag-launch ng atake ay na-eliminate na sila. Shen Baichuan, saad ng Crown Prince, nagtanong kung who the hell ba ito. Napaka-imposible raw para sa isang lubhang napaka-makapangyarihang nilalang na tulad nito na magmula sa Abandoned Star Realm na ito, ngunit hinilalang ni Chen Fan ang putol na espada pabalik sa kanya. Nagtanong kung sino ito, sa tingin niya ito raw ay walang karapatan na magtanong sa kanya. Hindi nakaimak ang Crown Prince, sumigaw ang dalawa pang mga nascent soul. Lumayo raw ito sa kanilang Crown Prince, hindi raw nila ito hahayaang saktan ang kanilang Crown Prince. Ngunit inextend lang ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay, pinasabog ang mga ito na siyang naging dahilan upang tuluyan ng mawala sa kanyang sarili ang Crown Prince Chen Baichuan. Wag daw nitong isiping nanalo na ito dahil lang sa natalo nito ang mga army nilang narito. Ito ay walang idea kung gaano ka makapangyarihan ang mga Immortal God Sect. Hindi nito mare-resist ang lakas ng kanilang mga Divine Level Almighties, o talaga ba tugon ni Chen Fan? Idinagdag ng Crown Prince na ang lahat ng mga Immortal God Sect ay mayroong mga secret weapons, Divine Beasts, Immortal Formations at mga Divine Level Almighties, kayang-kaya itong talunin ng mga iyon ng napakadali, kung kaya kahit na matalo pa nito ang lahat ng narito ang mga iyon ay maaaring umatake anumang oras. Hatugon ni Chen Fan, maaaring ang mga Divine Level Almighties na bukang bibig nito ay makapangyarihan, ngunit nasaan ang mga iyon ngayon? Napasabi ang Crown Prince sa kanyang isip na ang divine power ng realm na ito ay incomplete at dahil sa invisible impediments ng napakaraming mga immortal formations, ang kanilang mga divine level deities ay hindi magawang makapasok sa realm na ito. Inactivate ng Crown Prince ang kanyang divine sense, mayroong nagmaterialize na isang divine level deity. Hasambit ni Lingyun, ito raw ay ang Golden Crow Emperor. Idinagdag ni Lord Gu na ito ay ang pinakamakapangyarihang cultivator ng Sun Shrine at #1 expert ng Nantian Realm. Patayin siya, sigaw ng Crown Prince. Sumugod ang divine sense ng Golden Crow Emperor agad na nagpakawala ng isang slash patungo kay Chen Fan. Hasambit ni Chen Fan, ito raw ay isa lamang divine sense. Ano iniisip daw ba nitong mapapatay siya nito gamit lamang ang bagay na ito? Ito raw ay nananaginip ng gising. Agad na sumugod, pinuntirya ang artifact, isinunod ang mismong divine sense, at ang pangatlong strike ay itinuon niya patungo sa Crown Prince. Nagsalita si Chen Fan, nagtanong kung alam ba nito ang kahulugan ng pagiging unrivaled, pues heto na raw yun, sabay infuse ng chi patungo sa putol na espada. Sa Red Flame Star, mula sa malalim na pagkakahimbing ay bigla na lang nagising ang Golden Crow Emperor. Father, anong problema? Tanong ng isang creature. Sumagot ang Emperor na ang divine sense na iniwan niya sa 5th brother nito ay nawasak, mukhang ang 5th at 7th brother nito ay mamamatay na sa hindi katagalan. Sinabi ng nilalang na ito ay hindi katanggap-tanggap. Napatanong kung sino ang nang-ahas na e-provoke ang Sun Shrine sa pamamagitan ng pagpatay sa mga descendants ng Golden Crow family. Agad na lumipad kasabay ng pag-angat ng mga apoy. Gamit ang kanyang divine sense ay nagawang makita ng Golden Crow Emperor si Chen Fan. Mukhang ito raw pala ay nasa isang Abandoned Star Realm. Hindi sila makakapasok doon dahil sa mga restrictions. Gayunpaman, kapag kahamupa na ang mga restrictions, doon na sila maghihiganti. Sa kabilang dako naman ay mapapansing naramdaman ito ni Chen Fan. Napatingin sa bituing kinaroroonan ng Golden Crow Emperor. Makikita ang reaksyon ng Crown Prince. Ito ay imposible, siya raw ay hindi makapaniwalang nagawa nitong mabasag maging ang divine sense ng kanilang ama. Ito raw ay isang hamak lang nakatutubo rito sa Earth. Paanong nangyaring ganito? Ito kamakapangyarihan, hindi niya raw ito pinaniniwalaan. 5th brother, sambit ni Lord Qin Jian, sila raw ay natalo. Ang taong ito ay ang siyang tunay na divine deity ng Star Realm na ito. Hindi tugon ni Prince Qin, siya raw ay ang Crown Prince ng Sun Shrine. Kailanman ay hindi siya susuko. Siya raw ang uupo lang at hihintayin ang sandali ng pagkadurog nito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang mga ito ay mga hamak lang na palaka sa balon, habang ang kanyang talent ay lagpas na sa kanilang wildest imaginations. Sinabi ng Crown Prince na hinding-hindi siya susuko.
Sumagot si Chen Fan na hindi niya kailangang ito ay sumuko sabay pakawalan ng Divine Thunder/tuluyan ng tinapos si Crown Prince Chinye. Dahan-daang bumabagsak ang debris ng kanyang katawan, binitawan ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga espada tanda ng kanilang pagsuko habang napayuko na lang si Lord Shin Jian sila raw ay natalo ng lubos. Nagbunyi ang mga nasa Earth Grade sila raw ay nanalo long live Baekhyun ang Earth ay nakasurvive. Napasabi ang Southern King na sa loob ng mahabang panahon ang Middle Earth ay palaging itinuturing bilang pinakamahinang lugar sa buong Star Realm since ang spiritual energy sa lugar na ito ay natuyo at ang paraan ng tao ay hindi nag-e-exist. Gayunpaman sa araw na ito sila ay bumalik na sa tugatog ng mga abandoned Star Realms, hindi na nila kailangang matakot pa sa mga malalaking sekta ng universe. Napasabi si Master Yen na si Lord Jiang ay pinatay ng Dishen Mountain noon ang development stage ng Earth ay nawala sa nagdaang 10,000 taon ngunit sa araw na ito, sa muli ay ma-e-enjoy na nila ang pakiramdam ng exaltation dahil sa fulfillment na ito idinagdag ni Elder Zai na ang Chinese clan ay ang siyang pinakamakapangyarihang lahi sa buong universe, habang nagkasundo naman ang tatlo na tumungo sa space upang batiin si Chen Fan. Idinagdag ni Elder Zai na pagkatapos ng laban na ito si Lord Chen na ang siyang magiging pinakamakapangyarihang expert sa Star Realm na ito, wala nang magdududa pa sa kanyang identity bilang isang divine deity. Sinabi ng isa na isinasuggest niyang palitan na nila ang pangalan ng realm na ito bilang Middle Earth Star Realm, idinagdag ng isa pa na hanggat nasa kanila si Lord Chen wala nang makaka-rival pa sa kanila sa kabuuan ng mga abandoned Star Realm idudomina nila ang Star Realm na ito. Sinabi ni Amber sa kanyang disipulo na kahit na anong mangyari kung ano man ang binabalak nito sa kanyang isip hinding-hindi niya ito maaaring i-reveal sa hinaharap. Yes, tugon ng disipuluhay sa wakas dagdag naman ng isa pa habang sa kabilang dako ay makikitang nasa space na ang tatlo upang batiin si Chen Fan. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang nagdala sa mga ito rito hindi raw ba nila alam na hindi pa rin ligtas dito. Ngunit sumagot lang si Shu na walang makakapagbigay sa kanila ng panganib hanggat kasama nila ito. Okay, tugon ni Chen Fan kung ganun bumalik na raw sila at idinagdag sa kanyang isip na pagkatapos ng laban na ito, sa tingin niya yung mga divine level experts ng mga malalaking sekta ay bibitawan na ang idea ng paglusob sa magpakailanman.